Sa liblib na bayan ng Las Palmas, malayo sa ingay ng syudad, nakatara ang mga taong sanay sa hirap, ngunit marunong ngumiti sa kabila nito. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa kahoy at yero. Ang kadalas ay alikabok kapag tag-init at putik naman kapag umuulan. Ngunit kahit ganito ang kalagayan, ang mga tao ay may malasakit sa isa't isa. Parang magkakapamilya. Isa sa pinakapinagkakatiwalaan at minamahal sa bayan ay si Alfredo Quinta. Bata pa lamang siya ay kilala na sa kabaitan. Madalas siyang tumutulong sa mga kapitbahay, nag-aayos ng sirang bubong, nag-aabot ng bigas sa mga walang makain, at hindi nag-aatubiling tumulong kahit gabi na. Aba, si Fredo, mabait na bata yan. Madalas sabihin ng matatanda. Kahit wala pa siyang mataas na pinag-aralan noon, likas na sa kanya ang malasakit sa kapwa. Kapag may sakuna, siya ang unang nasa harapan. Kapag may namamatayan, siya ang nag-aasikaso ng burol. Kaya hindi na nakapagtataka na halos buong bayan ay may utang na loob sa kanya. Isa sa pinakamalapit niyang kamag-anak ay si Jojo Cruz. Isang simpleng tricycle driver na may asawa at 3 anak. Magpinsan silang dalawa. Magkakampi kahit noon pa mang mga bata pa sila. Madalas magkasama sa mga gawain sa barangay. Magkaagapay sa pagtulong sa mga kababayan. Kapag nagkikwentuhan sila sa ilalim ng punong mangga, lagi nitong sinasabi, Alam mo, Jo, kung sakaling mabigyan ako ng pagkakataon na mamuno sa bayan natin, gagawin kong mas maganda ang buhay dito. Walang magugutom at walang maiiwan. Ngumingiti lamang si Jojo noon. Kaya mo yan, Fredo. Kasi hindi ka tulad ng iba. Totoo kang tao. Dumating ang mga panahong nagsimulang hikayati ng mga taga Las Palmas si Alfredo na tumakbong mayor sa kanilang bayan. Sayang ka kung hindi ka lalaban, sabi ng mga matatanda. Ikaw lang ang may malasakit sa amin. Kaya naman sana'y tumakbo ka bilang mayor sa ating bayan. Sa unay nagkaatubili siya, ngunit kalaunan ay napapayag rin. Nang sumapit ang panahon ng kampanya, araw at gabi ay nasa kalsada si Alfredo. Nasa tamang gulang na siya sa mga panahong ito. Bit-bit ang megaphone at nakasakay sa lumang jeep. Hindi siya nangako ng kung ano-ano. Ang sabi lang niya sa bawat meeting de avance, hindi ako perpekto, pero ibibigay ko ang lahat para sa Las Palmas. At yun lang ang kailangang marinig ng mga tao. Sa mismong araw ng halalan, tila piyesta sa buong bayan. Halos lahat ng residente, mula sa mga kabataan hanggang sa mga lolo't lola, ay nagsuot ng pulang bandana na may nakasulat, Alfredo Quinta, para sa tao. Nang bilangin ang boto, walang duda, landslide ang panalo ni Alfredo. Halos buong bayan ang pumili sa kanya. Naluha pa ang ilang matatanda dahil sa sobrang tuwa. Sa gabing iyon, habang nagkakantahan sa plaza, nilapitan ni Jojo ang kanyang pinsan at niyakap ito. Ito na yan, Alfredo. Panahon mo na para baguhin ang buhay nating lahat. Ngumiti si Alfredo at sumagot. Hindi lang ako, Jo. Tayong lahat. Wala akong magagawa kung hindi kayo kasama. At sa ilalim ng liwanag ng mga parol sa plaza, nangako si Mayor Alfredo Quinta na hindi siya magbabago. Ngunit gaya ng maraming pangako, may mga salitang unti-unting nabubura sa paglipas ng mga panahon. Sa unang buwan ng panunungkulan ni Mayor Alfredo, abala ang buong bayan sa Las Palmas. Ang mga kalsadang dati maputik, biglang napuno ng mga taong may bitbit ng mga karatula at papel na may tatak ng kanyang pangalan. Tuwing umaga, maririnig sa radyo ang boses ni Mayor. Magandang araw sa ating lahat. Ang pagbabago ay nagsimula na. At sa totoo lang,
Ramdam rin naman ng mga tao ang sigla. Nakikita nilang naglilibot si Mayor Alfredo sa mga barangay. Kumakamay sa mga tao, kumakain sa mga karinderya, at nag-aabot ng tulong sa mga mahihirap. Sa unang pagkakataon, may bagong pag-asa ang Las Palmas. Si Jojo Cruz, na siyang pinaka-proud na pinsan ni Mayor, ay halos araw-araw ay pinagmamalaki ito sa kanyang mga pasahero. Yan si Mayor Alfredo, pinsan ko yan, mabait yan, hindi katulad ng mga nauna. Wika niya habang nagmamaneho ng tricycle. Si Candida naman, asawa ni Jojo, ay tuwang-tuwa rin dahil halos lahat ng kapitbahay nila ay nagagalak sa mga ginagawa ni Alfredo. Ngunit makalipas ang ilang taon, unti-unti nang may napapansin ng mga tao. Hindi na nakikita si Mayor Alfredo sa mga barangay gaya ng dati. Ang dating nakangiting binabati ang lahat, ngayon ay may mga kasamang bodyguard na at laging nagmamadali. Kapag may gustong lumapit, may sumasalubong kaagad at nagsasabi ng, "Bawal po, may meeting si Mayor." Sa una, hindi ito gaanong napapansin ni Jojo. Baka abala lang ang pinsan ko. Natural lang yan, sapagkat mayor na siya, sabi niya sa kanyang asawa. Ngunit paglaon, tila dumarami na ang reklamo. Yung proyekto raw sa kalsada, hindi tinapos, sigaw ng isang tendero sa palengke. Yung relief goods, hindi raw umabot sa ibang sityo, dagdag pa ng isa. Hindi na maganda to. Hindi na natin nakakausap si Mayor ngayon. Kailangan mo pang magpa-appointment. Bulong naman ng isa pa. Ang mga balitang ito'y parang hangin na unti-unting pumapasok sa tenga ni Jojo. Ngunit tinataboy niya. Hindi siguro totoo. Hindi ganon si Fredo, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit kahit siya, napapansin na rin ang mga pagbabago. Ang simpleng bahay ni Mayor Alfredo sa Las Palmas ay unti-unting iniwan. Mas madalas na itong makita sa mansyon sa lungsod. Isang malaking bahay na may mataas na gate at mga mamahaling sasakyan. Minsan, nakikita ni Giorgio sa telebisyon si Alfredo, naka-Amerikana, nakikipagkamay sa mga kilalang politiko. Iba na ang tingin sa kanya. Hindi na siya si Fredo ng Las Palmas, kung hindi si Honorable Alfredo Quinta, ang mayamang mayor ng kanilang lungsod. Minsan, nagkita sila sa simbahan. Sinubukan ni Jojo na lapitan ang kanyang pinsan. Ngunit bago pa man siya makalapit, may dalawang bodyguard nang humarang sa kanya. "Bawal po. Private moment po ito ni Mayor," malamig na sabi ng isa. Napahinto si Jojo. Ngumiti siya kahit pilit. "Sabihin niyo na lang kay Mayor. Si Jojo ito, pinsan niya." Ngunit kahit tinawag niya, ni hindi man lamang lumingon si Alfredo. Pag-uwi ni Jojo, tahimik lang siya. Napansin ni Candida ang lungkot sa kanyang mga mata. Jo, okay ka lang ba? Tanong nito. "Oo," sagot ni Jojo. "Baka hindi lang ako nakita." Ngunit sa puso niya ay mayroong konting kirot. Ang dating mabait na pinsan na tumutulong sa lahat, parang unti-unti nang naglalaho. Isang Sabado ng hapon, mainit ang panahon sa Las Palmas. Habang nag-ayos ng sidecar si Jojo, may dumating na balita mula sa radyo sa tindahan ni Aling Nena. Malugod na inaaniyahan ni Mayor Alfredo Quinta ang lahat ng mamamayan sa Las Palmas na makiisa sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa kanyang mansyon sa lungsod. Open to the public. Napalingon si Jojo. "Narinig mo yun, Candida? Open daw para sa lahat." Masiglang wika niya habang pinupunasan ang langis sa kanyang kamay. Ngumiti si Candida, ngunit may halong pag-aalinlangan. Sigurado ka bang para sa lahat yun, Jo? Baka mga politiko lang ang tinutukoy nila. Hindi naman tayo sanay sa ganoong lugar. Sabi nga sa radyo, diba? Open daw para sa lahat ng taga Las Palmas. Malay mo, pagkakataon ko na to para makausap si Fredo.
Baka matulungan niya tayo na magkaroon ng trabaho sa munisipyo. Kinagabihan, nagsimula silang maganda. Wala silang bagong damit, pero hindi yon alintana ni Jojo. Suot niya ang lumang polo shirt at kupas na pantalon. Samantalang si Candida ay nagsuot ng duster na nilabhan at planchadong-planchado pa. Ang kanilang tatlong anak, si Joy, 8 taong gulang, si Day naman, 5 taon, at si Chloe, 2 taong gulang, ay pinasuot nila ng malilinis na damit na binili nila sa palengke. Habang umaandar ang kanilang sidecar patungo sa lungsod, punong-puno ng pag-asa si Jojo. Iniisip niya na marahil na ito na ang pagkakataong muling bumalik ang kanilang dating samahan ni Alfredo. Kilala naman ako ni Alfredo, no? Hindi niya ako pababayaan. Ngunit pagdating nila sa mansyon ni Mayor, napahinto sila sa malaking gate. Ang bakuran ay puno ng mga mamahaling sasakyan, mga taong nakabarong at gown, at mga ilaw na kumikislap sa bawat sulok. Mula sa malayo, maririnig ang musika at tawanan ng mga bisita. Tumingin si Candida sa asawa. Jo, sigurado ka bang para sa lahat to? Wala naman akong nakikitang katulad natin dito. Baka maaga lang tayo, sagot ni Jojo kahit siya man ay nagdadalawang isip na. Mahalay mo, mamaya dumating rin ang mga taga Las Palmas. Lumapit sila sa gate, ngunit agad silang hinarang ng mga bodyguard. Saan kayo pupunta? Malamig na tanong ng isa. Pinsan ako ni Mayor Alfredo. Nandito kami para bumati sa kaarawan niya. Magalang na sagot ni Jojo. Tinignan sila mula ulo hanggang paa ng bodyguard. Pagkatapos, ay nagkatingginan sila ng isa pa sa mga bodyguard. Bago maraang binuksan ng gate. Sige, pero dito lang kayo sa daan sa gilid ha. Sa halip na papasukin sa harapan, dinala sila sa likod bahay, malapit sa kusina. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang sekretarya ni Mayor. Ito ay si Mayet, kasama ang isang katulong. Pasensya na, Jojo. Sabi ni Mayet. Hindi ka raw maharap ni Mayor ngayon. Maraming importanteng bisita. Pero kung gusto mo, magpa-appointment ka na lamang. Sabay abot ng katulong ng isang plastic bag ng pagkain. Pinapipigay po ni Ma'am Lorraine. Diyan na lang raw po kayo sa likod dumaan. Baka may makakita. Nakakahiya raw, sabi ni Ma'am. Napatigil si Jojo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Dahan-dahan niyang tinanggap ang plastic na pinabot ng asawa ng kanyang pinsan. At pagkatapos, ay nagpasalamat siya kahit nanginginig ang boses. Salamat po. Tahimik silang naglakad papalabas. Si Candida ay hindi nakapagsalita. Nangingilid ang luha. Ang mga anak nila, walang kamalay-malay. Nag-aabang lang kung kailan kakain. Pag-uwi nila, ay walang nagsasalita. Tanging si Candida lang ang bumasag ng katahimikan. Jo, anong nangyari sa pinsan mo? Dati halos araw-araw nandito siya. Ngayon, hindi man lamang tayo pinapasok. Hindi sumagot si Jojo. Tinitigan lang niya ang plastic ng pagkain sa kanilang mesa. Mga tira-tirang handa mula sa mansyon ng kanyang pinsan. Sa puso niya ay may bigat na hindi maipaliwanag. Kinabukasan ng gabing iyon, tahimik ang bahay ng mag-asawang Jojo at Candida Cruz. Wala ni isa sa kanila ang gustong magbukas ng usapan patungkol sa nangyari sa mansyon. Parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ni Jojo habang tinitignan ang plastic ng pagkain na iniabot sa kanila kagabi. Ang mga anak nila ay masiglang kumain. Hindi alam ang bigat ng loob ng kanilang mga magulang. Tay, masarap po tong spaghetti. Sabi ni Joy, habang si Day naman ay masayang-masayang kumakain ng manok. Napangiti si Jojo, pero pilit. Oo anak, masarap talaga. Sagot niya, sabay tingin kay Candida. Natahimik lamang ng mga sandaling iyon. Hawak ang kutsara ngunit hindi kumakain. Pagkatapos nilang maghapunan, lumabas si Jojo sa labas ng kanilang bahay at naupo sa bangkito.
tahimik na nagmasid sa kalangitan na puno ng bituin. Sa kanyang isipan, bumalik lahat ng alaala. Ang mga panahong halos araw-araw ay magkakasama sila ni Alfredo. Nagtatawanan, nagkikwentuhan, at nangakong sabay aangat sa buhay. Hindi ko akalain, bulong niya sa sarili, na sa araw na may narating na siya, itataboy niya ako na para bang wala kaming pinagsamahan. Lumapit si Candida at naupo sa tabi niya. Jo, Mahinawan nitong sabi. alam kong masakit. Pero siguro, ganun talaga. Pag nagbago ang buhay ng tao, hindi lahat ay kayang panindigan ng dati nilang kabaitan. Napabuntong hininga si Jojo. Hindi ko naman hinihingi na tulungan niya ako. Kahit sana man lang, kilalanin niyang pinsan niya ako. Pagkaibigan kami dati pa. Lagi kaming magkasama. Parang magkapatid na ang turingan namin. Pero hindi ko akalaing darating ang araw na ikakaya niya ako. Sa mga sumunod na linggo, kumalat ang balita sa buong Las Palmas patungkol sa nangyari sa kaarawan ni Mayor. Narinig niyo ba yung kay Jojo Cruz? Hindi daw pinansin sa party ni Mayor. Binigyan lang daw ng tara-tarang pagkain. Ito ang usap-usapan sa palengke. Nako, grabe naman. Pinsan pa naman ngayon. Sagot ng isa. Nakayuko lang si Jojo kapag naririnig ang mga bulong-bulungan. Hindi niya kayang makipag-away o magpaliwanag, sapagkat totoo naman. Ang tanging ginawa niya ay ang magtrabaho ng masigasig. Bumabiyahe siya ng maaga. Nagtatricycle hanggang gabi para lamang may pambili ng bigas at gatas ng mga bata. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang maramdaman ang pait ng katotohanan. Na minsan, ang mga taong tinulungan mo, yun pa ang siyang unang lalayo sa iyo kapag sila'y umangat na. Isang araw, dumaan si Jojo sa tapat ng munisipyo. May nakapaskil na malaking streamer. Proyekto ni Mayor Alfredo Quinta, bagong simula para sa Las Palmas. Ngunit habang binabasa niya ito, napansin niyang ang mga manggagawa ay hindi taga rito. Sila ay mga taga-syudad. Pawang dayo ang mga ito. Ni isa sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho ay hindi nabigyan ng pagkakataon. Dahil doon ay napayuko si Jojo. Kaya pala, mahina niyang sabi. Walang pagbabagong darating. Kasi kung ang puso ng namumuno ay sarado na, paano pa aangat ang bayan? Sa gabing iyon, muling nagdasal si Jojo. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas na tanggapin ang mga bagay na hindi ko na kayang baguhin pa. Hindi ko naaasahan ang tulong ng pinsan ko. Basta't huwag mo na lamang hayaan na mawala sa amin ang kabutihan, kahit gaano kahirap. At doon niya naunawaan. Ang tunay na dangal ng tao ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o pera, kung hindi sa kakayaang manatiling mabuti, kahit sinaktan na ng mga taong inaasahan niyang kakampi. Makalipas ang ilang buwan, nagbago na ang anyo ng Las Palmas. Hindi na ito tulad ng dati na may halakhakan sa palengke at pasiglang mga tao sa kalsada. Ang dating tahimik at payapang bayan ay unti-unti nang napuno ng bulong-bulungan at mga reklamo. Ang proyekto sa kalsada, 3 buwan na pero hindi pa rin tapos. Reklamo ng mga residente. Yung pondo nga ng bagong health center sabi nila na wala raw. Sambit naman ng isa. Hindi mo na makakausap si Mayor. Puro meeting, puro lakad sa syudad. Dagdag pa ng ilan. Unti-unting nagising ang mga mamamayan sa katotohanan. Ang pagbabago na ipinangako ni Mayor Alfredo Quinta ay tila isa lamang palamuti sa mga tarpaulin. Sa bahay ni Jojo Cruz, naririnig niya araw-araw ang mga reklamo habang nagtatricycle. Jo, pinsan mo si Mayor, di ba? Baka naman pwedeng pakiusapan mong ayusin yung kalsada dito sa Sitio Luntian. Pakiusap ng isa niyang pasahero. Ngumiti lang si Jojo. Pasensya na, hindi ko na siya nakakausap Matagal na rin kaming walang ugnayan mula nang naging mayor siya. Habang tumatagal, mas lalong nararamdaman ng mga tao ang hirap.
Dumoble ang buwis. May mga permit na kailangang bayaran kahit sa maliit na negosyo. At ang mga tulong pinansyal na dati ibinibigay sa mga mahihirap ay biglang nawala. Isang gabi, nagtipon ang ilang residente sa tapat ng tirahan ni Aling Nena. Dala nila ang mga ilaw at placard. "Tama na! Ibalik ang pera ng bayan!" Sigaw ng mga tao. Ang maliit na pagtitipon ay naging isang malaking kilos protesta sa loob lamang ng ilang linggo. Nagsimulang magmarcha ang mga tao sa harapan ng munisipyo, dala ang mga placard na may nakasulat. "Hindi ito pagbabago na ipinangako mo, Mayor Alfredo. Nasaan ang pondo ng bayan? Tama na ang kasinungalingan." Si Jojo, bagaman ayaw mangialam, ay hindi rin nakatiis. Habang nagmamaneo ng tricycle, nakita niya ang mga dating kasama nila sa kampanya ni Alfredo. Hawak ang mga placard. Pawis na pawis, ngunit buo ang loob. Lumapit siya at nagtanong, "Anong nangyayari?" Sumagot si Mang Cardo, isa sa mga veteranong taga-suporta noon ni Alfredo. "Jo, totoo ang lahat ng balita. Dinakaw ni Mayor ang pondo ng proyekto, pati ayuda. Ginawang personal na negosyo." Natigilan si Jojo. Parang may sumabog sa loob ng kanyang dibdib. "Hindi ko akalaing magagawa niya yun." Mahina niyang sabi. "Ang totoo, marami na siyang binayaran para patahimikan ng mga nagrereklamo." Dagdag pa ng isa. "Pero ngayon, hindi na kayang itago pa. Lalabas at lalabas rin ang katotohanan." Kinagabihan, nakita ni Jojo sa telebisyon ang balita. Mayor Alfredo Quinta, iniimbestigahan dahil sa umano'y paglulustay ng kaban ng bayan. Tahimik lamang si Jojo habang pinapanood ang balita. Si Candida, nakaupo sa tabi niya at napabuntong hininga. "Ayun na, Jo. Lumalabas na ang katotohanan." Ngunit sa puso ni Jojo, halo-halong damdamin ang kanyang nararamdaman. Galit, awa, at lungkot. Galit dahil niloko ni Alfredo ang taong bayan. Awa dahil pinsan niya ito. At lungkot naman dahil ang taong minsang pinaniwalaan ng lahat ay siya ring dahilan ng pagkawasak ng tiwala ng mga mamamayan. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya," bulong ni Jojo. "Pero sigurado ako, hindi na ito ang Alfredong pinsan ko." At mula sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamabigat na unos sa bayan ng Las Palmas. At sa puso ng isang lalaking minsan ay naniwala sa pangakong pagbabago, ay nag-aalab ang apoy ng pag-aasam ng hustisya. Lumipas ang mga linggo, at ang balita patungkol kay Mayor Alfredo Quinta ay lalong uminit. Halos araw-araw, laman siya ng mga pahayagan, radyo at telebisyon. Ang dating hinahangaan at iginagalang na leader ng Las Palmas, ngayon ay itinuturing ng magnanakaw ng kaban ng bayan. May ebidensya raw sa Ghost Project, yung pondo para sa paaralan. Ginamit daw sa negosyo ng asawa ni Mayor. Pati lupa ng munisipyo, ipinasok sa pangalan ng kamag-anak. Ilan lamang ito sa mga sigaw ng mga tao at mga usap-usapan habang muling nagkakagulo sa harapan ng munisipyo. Ang mga dating sumusuporta kay Alfredo, ngayon ay tila sila rin ang humihingi ng hustisya. Isang araw habang bumabiyahe si Jojo Cruz, napansin niya ang mga pulis na papunta sa direksyon ng munisipyo. Narinig niya mula sa radyo ng tricycle ang balitang hinihintay ng lahat. Mayor Alfredo Quinta, inaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong plunder, graft at malversation of public funds. Napahinto si Jojo. Tila biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. "Totoo na pala," bulong niya. Sa parehong araw, kitang-kita ng mga mamamayan ng Las Palmas sa telebisyon ang pag-aresto kay Alfredo. Nakaposes ito, nakayuko at walang imik habang isinasakay sa mobil. Ang dating mayabang at makapangyarihang alkalde ay parang ngayong walang kalaban-laban. Hindi alam ni Jojo kung anong mararamdaman. Sa isang banda, naroon ang sakit at pagkadismaya.
Sa kabila naman ay may bahid ng awa. Pinsan ko pa rin siya, bulong niya sa kanyang sarili. Kahit ano pa man, kadugo ko pa rin siya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Candida. Cho, nabalitaan mo na ba? Tanong nito. Tumango si Jojo. Oo, ang bilis ng panahon no. Parang kahapon lang. Naglalakad siya sa palengke. Tinutulungan yung mga tao. Ngayon, nakaposes na. Tahimik silang naghapunan. Kahit si Joy at Tay, halatang narinig ang mga usapan ng matatanda sa paligid. Tay, masama po ba si Tito? Inosenteng tanong ni Joy. Napangiti si Jojo ng malungkot. Hindi siya masama anak, pero minsan, kahit mabuting tao ay nagkakamali rin. At pag nakalimot sa kabutihan, kahit gaano siya katalino o kayaman, babagsak din. Kinabukasan, naglabasan ang mga detalye ng investigasyon. Lumabas sa audit report na milyon-milyong piso ang nawala sa proyekto ng bayan. Ang dating pinagmamalaking kalsada, health center, at scholarship fund ay pawang papel lang pala. Walang natapos, walang nasimulan, at walang naipatayo. Ang mga tao ay galit na galit. May mga sumisigaw sa labas ng kulungan. May mga nagdarasal. Ngunit may ilang ring nakaramdam ng awa. Sayang siya, no? Sabi ng isang matandang lalaki. Kung hindi lang siya nadala ng kapangyarihan, baka siya pa ang pinakamagaling na mayor sa kasaysayan ng Las Palmas. Samantala, si Jojo ay nanatiling tahimik. Wala siyang balak na lumapit o dumalaw sa kanyang pinsan. Para sa kanya, matagal na niyang inilagay sa nakaraan ang ugnayan nilang dalawa. Ngunit kahit ganoon, hindi niya kayang itanggi na may bahagi ng puso niya ang siyang nalulungkot. Hindi lang dahil sa pagbagsak ni Alfredo, kung hindi sa kabikuang tuparin ng pinsan niya ang pangakong minsan ay pinaniwalaan nilang pareho. Sa katahimikan ng kanilang bahay, napaisip si Jojo. Ganito siguro talaga, sabi niya sa sarili. Ang kapangyarihan ay parang apoy. Kung hindi mo kayang hawakan ng may kababaang loob, ikaw rin ang masusunog. Lumipas ang ilang buwan mula nang maaresto si Mayor Alfredo Quinta. Ang dating kabigha-bigha ng Las Palmas ay unti-unti nang nakalimot sa kanya. Ang mansyon sa lungsod, ang mamahaling sasakyan, at ang lahat ng karangyaan ay tila nawalan ng kabuluhan. Ang mga proyekto niyang napagkunan ng pera ay iniimbestigahan at marami sa mga opisyal na kanyang kasama ay pinatawan ng parusa. Ngunit sa bahay ni Jojo at Candida Cruz, ibang kwento ang bumabalot. Sa kabila ng hirap, ang kanilang pamilya ay patuloy na namumuhay ng marangal. Ang maliit nilang vulcanizing shop ay unti-unti nang nakilala sa bayan. Hindi ito malaki, ngunit sapat para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Si Joy, Day, at Chloe ay lumaki sa simpleng buhay. May aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kung hindi sa dangal at pagmamahal. Tuwing dumaraan sa kalsada, nakikita ni Jojo ang pagbabago ng bayan. Ang mga mamamayan ay nagsimulang magtulungan muli. Nagtatanim at nag-aayos ng bahay. Tumutulong sa bawat kapwa. Hindi dahil may mayor na nag-uutos, kung hindi dahil natutunan nilang ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa. Isang hapon, habang inaayos ni Jojo ang mga gulong sa kanyang shop, napatingin siya sa lumang tarpaulin ng kampanya ni Alfredo. Napangiti siya ng mapait. Matagal ko nang kinalimutan na may pinsan akong Alfredo ang pangalan, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang araw na halos ipagtabuyan sila ng kanyang pamilya sa likod ng mansyon, at ang plastic bag na may tira-tirang pagkain. Ang tahimik na pag-uwi nila ni Candida, pati na rin ang kanyang mga anak. Doon na siya tuluyang nakaramdam ng pangulila. Ngunit kasabay nito, natutunan niyang ang dangal at ang pagmamahal sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong posisyon o kapangyarihan. Si Candida, na laging nasa tabi niya, ay ngumiti at hinawakan ng kamay ni Jojo. Jo, alam kong masakit noon.
Pero tinignan natin ang kabutihan sa kabila ng lahat. Oo, mahal. Kahit gaano kahirap, alam kong may karangalan tayo. Hindi natin kailangang nakawin ng ibang dangal natin, sagot ni Jojo. Sa gabi, habang natutulog ang kanilang mga anak, napatingin si Jojo sa bituin. Sa katahimikan, nagpasalamat siya sa Diyos. Hindi man ay tama ang mali ng iba, natutunan niyang manatiling marangal sa sariling buhay. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay nasa puso ng tao, sa kakayahang magpatawad at sa pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Lumipas ang mga taon at si Jojo ay nanatiling haligi ng kanyang komunidad. Tinutulungan niya ang mga nangangailangan. Nagtuturo sa kabataan ng tamang asal at ipinapakita sa mga anak niya na ang katotohanan at dangal ay hindi nabibili. Samantalang sa Alfredo, kahit may kapangyarihan noon, ay unti-unting nilimot ng bayan at ng kanyang pamilya. Ang kayabangan at kasakiman ay nag-iwan sa kanya ng walang natira kung hindi mga kaso at panghihinayang dala ng kanyang sariling desisyon. Sa kasalukuyan ay nakakulong siya at pinagdudusahan at pinagbabayaran ng lahat ng kanyang mga maling ginawa. Ngayon, ang bayan ng Las Palmas ay muling nagising, hindi dahil sa isang mayor, kung hindi sa mga taong natutunang mamuhay ng may kabutihan, dangal, at tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Si Jojo naman, simpleng tricycle driver noon, ay naging simbolo ng tunay na pagbabago. Isang tao na hindi nanghingi ng ganti, hindi naghangad ng yaman, at nanatiling tapat sa kanyang puso. Ito ang aral ng kwento. Ang kapangyarihan ay pansamantala lamang, ngunit ang kabutihan at dangal ay panghabang buhay. Ang tunay na leader ay yung marunong magmahal at maglingkod sa bayan, kahit walang titulo o posisyon. Hindi nangungurap at hindi nagiging dahilan ng paghihirap. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.